It means that after completing His mission of redemption, ano po yun? Yung nasusulat sa Kanya, yun yung nakasulat sa Old Testament, na yung Kristo kasi ipinangako ng Diyos sa mga propeta, no? Mula kay Moises, sa mga propeta, yun yung darating yung Kristo, o yung hari ng mga na siya'y maghihirap, siya'y mamamatay at mabubuhay, at muling mabubuhay. Yun yung kanyang nakatalaga sa kanyang buhay. Yun po yung kasulatan na binabanggit ng lumang tipan tungkol sa ating Panginoon Jesus na natupad nga sa Kanya. Kaya po, after completing that mission of redemption, Jesus is declared and exalted as victorious King and Lord. Kailangan kasing mangyari sa Panginoon na magkatawang tao para po mangyari sa Kanya yung pagkamatay. Sapagkat hindi nga mamamatay kung siya ay nasa anyong pagka-Diyos. Kaya po, yun ang nangyari. Sapagkat yun ay nasusulat sa ating Panginoon Jesus. No? Pagkatapos siyang mamatay at muling mabuhay, He is declared, our Lord Jesus Christ declared and exalted as victorious King and Lord. Katunayan na siya nga ang Kristo, sapagkat sa Kanya nangyari yung mga kasulatan. Yun po yung ibig sabihin po nung bagay na ito. Hindi po dahil hindi siya divine o wala siyang authority before that declaration. Sabi po dito sa Philippians chapter 2, verse 8 to 11, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God and the Father. Yan nga po yung kanyang, yan nga po yung ginawa ng ating Panginoon at nangyari sa Kanya. He humbled Himself, no? Yung kanyang, siya'y nagsuot ng katawang tao para mamatay, to become obedient unto death, hanggang sa kamatayan. At dahil doon, ginawa ng Diyos, sabi sa nabasa natin, siya'y itinaas ng Diyos to the highest place and gave Him the name that is above every name. Kaya po yung deklarasyon niya na lahat ng kapamahalaan ay naibigay sa Kanya. Sapagkat tinupad niya yung kalooban ng Ama para sa Kanya. At para maisagawa yung katubusan din ng ating mga kasalanan sa Diyos. At sinabi rin po dyan, no? Ito po ay konektado po talaga sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28, no? Na ang kanyang kapamahalaan ay sa ilalim, ay sa langit at sa kalayatan at dito sa lupa. At the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God and the Father. Yan po ang pagkakakilanlan ng ating Panginoon. Yan po ang kanyang authority. So, Jesus speaks through His word. Sabi po dito sa John chapter 12, verse 48, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. And that very words I have spoken will condemn them at the last days. Yan po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Pagkatapos yan ng kanyang ginawang mga miraculous, ng kanyang ministry, siya ay gumawa ng mga iba't ibang himala. Siya ay nagturo ng mga katotohanan. Sapagkat yung iba ay hindi pa rin tinatanggap yung kanyang mga pagtuturo, hindi pa rin siya kinikilala. Kaya ang sabi ng Panginoon, there is a judge, that one who rejects me and does not accept my words. No? Kaya hindi po natin maaaring sabihin,
tinatanggap ko, kinikilala natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Ngunit hindi naman natin tinatanggap o isinasakatuparan yung kanyang mga salita. No? Ang sabi diyan, merong paghatol. No? At that very words, yung kanyang sinasabi, yung kanyang mga salita, that very words that I have spoken will condemn them at the last days. Mahalaga po kasi ang salita ng Panginoong Hesus. Yun nga po ang dapat nating pakinggan. Yun nga ang sabi ng Ama. Ito ang aking sinisintang anak, siya ang inyong pakinggan. No, kaya po mahalaga yung mga salita ng Panginoong Hesus na matatagpuan naman natin sa Biblia. Sapagkat ito nga po, dito tayo sa English, gino-govern ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Hebrews chapter 1 verse 1, no, na may kinalaman po sa salita. Ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1, ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. No, totoo naman po, ganun nga po ang nangyari. Sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang salita. Ang kinaibahan po, yung mga propeta, no, na ginamit ng Diyos upang iparating yung mga salita at utos ng Diyos sa mga tao, ay sila ay servant, sila ay alipin ng Diyos, no? Sila ay tagapaglingkod. Tulad natin, tayo ay servant of God, at lilingkod sa Diyos. Ang kinaibahan sa mga huling araw na ito, ang sabi, nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun ang kinaibahan ng Panginoon ito sa mga propetang ginamit ng Diyos noong unang panahon. No? Ang sabi yun, kaya kung babasahin po natin ang buong konteksto ng Hebrews o ng buong Biblia, marami nga pong katawagan o bansag sa ating Panginoon. Siya ay high priest, hari, Panginoon, o anak ng Diyos. At ang sabi dito pa, siya'y itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang salita. Kaya po, maipokonik po natin itong talatang ito sa sinasabi sa John. No? Sa John chapter 1, verse 1. Sino po yung verbo na binabanggit dito? Ano po? Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. No? Ito rin namang pasimula ay sumasa Diyos. Sabi dito sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung tatalakayin natin yan, mga kapatid, walang ibang tinutukoy dyan kundi ang Panginoong Hesus nung pasimula. Kaya po hindi po siya he's not katulad ng sinabi natin perspective, ano? Hindi ibig sabihin ng kanyang declaration na ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan, hindi siya divine, hindi siya Diyos nung una. Sapagkat nung pasimula, wala pa ang mga lahat ng mga bagay, Diyos siya, sumasa Diyos. At lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan. Yung sa Genesis chapter 1, sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating walis. Yun po yun, mga kapatid, yun po ang pagkakakinalihan ng Panginoon Jesus. So, we cannot separate Christ from His Word. To reject His Word is to reject His authority. Yun naman po talaga yun, mga kapatid. Kahit naman sa mga magulang, kung hindi mo sinusunod ang kanyang payo, ang payo ng ating mga magulang, ang kanilang turo, ang kanilang saway, katumbas po yun ng disrespect, hindi pagkilala ng kanilang authority sa iyo. Ganun din naman sa ating Panginoon, na siyang ulo ng Iglesia.